Okay, hangyon ta mo karon butaga nga inyo ning i-share sa inyohang mga higala sa Facebook, no? I-share ninyo palihog, ha? Kay the more nimo i-share, the more ang oportunidad nga dagag makasabot. Labi na kinatong topic. Usa ni sa mga kumbaga goods nga topic nga hisgutanan. Labi na kinita ko divine connection or connection o naay blessing. Balik ko na ako before ko maghatag o mensahe karong butaga base sa mga lessons nga atong nakalap. Okay. Ako mismo nakabenefit sa ani kining connection. Ning graduate ko sa Bible School 1994. Then nagpastor ko. Yan ang 1994 nag-student pastor na ako sa Madaom. Human sa mong graduation, wala mami atubanga. Walay plano ang organisasyon sa amo ang batch. Kung saon nila, kung nila ba ming kuhaon sa mga simbahan, mag-assistant, or wala sila plano. Human sa Bible School, bahala mo, asa mo paingon. Walay plano ang organisasyon, tinuod na, no? Wala sila plano. So, nahitabo, ning ato ko Jinsan, ning trabaho ko sa Jinsan. May trabaho na ako dito, ning tabang ko sa Foursquare Gospel no sa San Roque panahon ni Pastor Balbon. Dito ko, ning tabang ko. Then after that, pag trabaho na ako dito, nagkasakit ko, gikuha ko nila ng mamagpapa. Kay matter pa, pastor ka, dili ka mo trabaho. Ang pagpamastor, trabaho na. So, gikuha ko nila. Pag-abot na ko, that was 1995, na-timing po nga na ay grupo sa mga batanon nga mga pastor sa Foursquare, gitawag og NAFI, National Association of Foursquare Evangelists. Kung ay mga Foursquare karon makarelate sila na kung naa pa ba na ron. Okay, so naama to kay si Papa nako sa Foursquare man siya nagpastor na po na itong panahon na. Gikuha ko sa grupo kay naay krusada nga kulang sila og drummer ba to? Yeah? Mo drums or vocalist. Ito panahon na batanon pa ta. Hingan tahon man ta. Di ta singer pero hingan tahon man ta. Okay, so to make the story short, ning uban ko ning mo kong grupo. Then kanang lugar nga amo ang krusadahan Barangay Babag, gibiling ko nila. Wa gid sila mangutanan ako nga magpastor ba ka? Gibiling ko nila lagi kay mo man ni ato ang gihuralan sa Ginoo. Nabutang ko dito, nagpastor pioneering. Nya kana pag yung lugar gyud, tulo na ka pastor diha ning tulo na ka krusada, ang nahitabo, tulo ka pastor ang gibutang diha. Wala gyapon mo silbi. Wala mo silbi kay kasulid ba. So sa ikaapat na ako na gibutang nila. Glory to God, nakasugod ta diha by the grace of God. Ug hangtod karon kanang simbahan na nag-exist. O natay pastor des, Pastor Julius Sorigao, Pastor Ginalin Sorigao, usa na sila sa mga member, young people kaniadto nga karon pastor na. So nagpastor ko diha 2 years after timpuli akong papa, eskwela ko UM. Pag eskwela ko UM sa education gusto kalagi gusto na magdugang gumudugang ta ba og kinabang kaalam. Wala gyapon ko ka eskwela, tulo lang ko katuig sa education. Naighimo ang Ginoo. Mo nakaabot kog Samar. Abot kog Samar, istorya, gusto lang masabtan, madetalye ba? Abot kog Samar, bakasyon dito, pero ang Dios naghimo pamagi. Naka-ministry ko dito, naka-help kog simbahan, Assemblies of God, Bethel Temple, Assemblies of God. Then after that, nag-pioneering ko. Then naka-start itong duha ka simbahan, duha ka lungsod. Mo nga wala ko makapamastor o kanabang dati na nga simbahan, kundi puro gina pioneering. And to God be the glory, naka-stay ko dito sa Samar for 9 years. Dito ko na minyo. Mo, dito na ako nakaplagan ang akong asawa karon, Pastor Gina. Puro to sa traditional nga pamaagi. Nami labaw, pero wala ko'y connection. I hope makuha ninyo ba? Then, 2007, mga end na sa 2007, ning uli mi, na yung himang ginugpamaagi, kay gibunlot na po niya. Then, plano na ko nga mag-start sa Tagum City
Apan wala itugot sa Ginoo, nabuntor wag itugot, gipabalik ko na sa Mongkayo kining lugar karon. Ikaw Lord kung imo kong ibutan ni tabangi ko. We've started the ministry April 8. Ang nagsugod ang unang simana mo April 8, 2008. April 8, 2008. Diyan nagsugod ang ministry sa ULMB or Bethlehem Church pa kaniyadto. Puro na siya nagsugod sa pioneering. Unya kanang inato nga ministry. Naaman ko consider nga murag kunuhay mga labaw. Pero wala may as in connection nga as in kanabang divine connection. Wala pa masabtig yun. Although na may nangaluwas kay na gamiton magita sa Ginoo bisag kung saan pa gamiton kita kay magpagamit man ta. Pero ang atong ginalauman ba nga nindot nga resulta dili nimo malauman siya. Di pa po na nimo makita. Kay kung naanay magtapok nga 30 ka tawo para sa imo breakthrough naman na. Bisan to na yung mga badlongon. Okay. Pag-abot sa 2012 December 4 ning bagyo katong bagyong Pablo. Grabe, guba gyud ang halos daghay nga guba di sa areas Davao de Oro, kumbal pa sa una ni yung Caraga area. Diyan nagsugod ang istorya sa among connection ni Pastor Tan. Third week of December 2012, Pastor Tan visited Mongkayo. O pag nganong mga kita mo nakailan mo dili mi wa gyud mi makailan Pastor Tan. Gitawag na ko tog divine kumbaga divine connection gyud to. Nakita niya sa among na may pader nga wa gyud maguba, may putong bagyo ha kay nay pader na mo dito nga wa uban nga guba na katong pader wa gyud maguba. Gibutang namo dito ang logo sa G12. Kung nakita na niya, ninghunong siya, nangutana siya, simbahan man niya na. Then nag-istoryahan na yung sasakuan niya, padayin pa ka. Ingko, wala lagi. Nagpadayin ko via YouTube na lang. Ingan ako ang akong heart ba? Wala man ko'y connection yun. Wala na ko'y connection. Totally putol na gitanan mga connection ako. Wa pa ko'y kalibutan. Basta akong heart, tinuod anay ko nga naninuod. Mo tanaw-tanaw na ko mga YouTube, mga wali. Basta gano ko akini grabe ka inspiring yang kuan about discipleship mo ni akong pamatian. Here comes si Lord na muhat through sa life ni Pastor Tan. Then nagsugod ang among connection. Then mato pa niya, okay lang ka, mobalik mo din eh. Iko, sige Pastor. Balik sila January. Second week of January, gikuyog si Pastor Nonon. Muna sila, Pastor Nonon, Pastor Antini, Pastor Tuti, Pastor Cha, Jonard Torribillas, Pastor Jonard Torribillas, Pastor Tan, Pastor General Tan. Sila. Usa sila ka grupo ning abot sa Mongkayo. Ang among lugar guba pa na. Nagmentoring mi. Mura po kong nakasabot. Pero sa pagsugod na mo, wala pag ko kasabot. Basta nilipay ko nga yung mga pastor nga mo anha kay una-una guna ko nga kini mga ni manabang sa mo kay Bagyong Pablo bay ato ko praise God manabang gini. Ang akong mindset ato tabang ba tis makadalag bugas o basin na mo nga mong ipaayon ninyong simbahan. Mo na thinking na ako kanila to. Pero grabe ang Ginoo. Iyang gitwist ang tanan. Ug mo na gitiman anak ko mato pa ni Pastor Tan. Wala kita. Mag-abot-abot lang kita. Pag naay mga tigom-tigom, sipot lang giga. Ganto mo na istorya ka na lang, istorya ha. Then pag naay mga mentoring, sipot lang ka. First nga mentoring, nag-apilan ako San Francisco. Kauban ako akong asawa. Kami lang duha primero. Then matur pa sa nagwali dito nga, kung kamo lang kanon mo apil, kamo rin makasabot. Kamo rin magsabot-sabot. Kumusta ang inyong membro? No, di ba tinuro mo na? Ang pastor, medyo wala problema kay nakasabot naman ta sa pagpangalaga sa Ginoo. But the question is, how about your members, the leaders in your church? Nakasabot ba sila? Wala. So matter pa, dala ninyo pag na mga mentoring para makasabot sila. Ang problema na mo, pagdala na mo sila, may kwarta.
Kay pag na-mentoring ba yan, nagana siya kanunay registration, mo na pa ko sa na, tigom-tigom na. Magparehistro pa yun, kabalong na naglisod mga tam, parehistro. Mo man na itong mindset yun, ako mindset kanina to. Kini, tugan lang kong tinuod. Pero di ay, ang tumugtuyan na, ginabuak ang atong mali nga kultura. Kay, usahay man god, ang greediness sa atong heart, dili siya mapurma-purma. Kay pagtuon na to, luoy kay ito, dapat kita tabangan. Magsugod sa atong kasing-kasing. Una, mamahimo tang open, ug masabta na to unsa gyud ang word nga generosity. Magsugod da, ginapulpog mo na yung mga wrong culture na to, ganito mga dapat tabangan ko nila, tabangan mo gani sa G12, madunggan nyo na gipatay na si Mr. Libre. Tanaw sa netabo ang mga simbahan na to, bay matingala ta, okay, natay amutan, natay walay manglihok diha, kay ang mga membro na to wala man maanad, wala gyud mo nga pag mag-discuss ka about money matters. Ang mga membro nimo mga lupan, mga piangan. Kaya naman, wala man nato na naanad sila. Ang atong isip-isipon nga, Ginoo grasya, Ginoo panalangin, gikan sa mga Koreano, gikan sa Amerikano, nako, mo nang maproblema ka, simbahan, dili ka breakthrough. Okay, so, kini testimony ha, apil mi og mga goy. Anas tatay nga, naay mentoring sa mga goy. Apel mo dito. Dalay mo mga leaders. Dining dool kong mayor. Di ko mayor. May pa mayor Brillante sa ato dito. Mayor, pwede ba makahulam sa imong sakyanan? Kaya namin tigom lagi sa mga. Sige, buutan mo sa mayor yun. Sige. Ako, yung pa niya, ako lebala mo diesel, anak. Niya, dump truck man to. Dump truck ba? Sakay ang mga leaders kay, ang ilaad to, wala pa ka itong mga goy. Nangatong mga goy. Kaya mo itong kaya lagi, ang ilaw na to, lingaw-lingaw ba? Piyan ako, so maglingaw-lingaw mo, pero ang inyong atuan yun, mamati mo dito ha. Sulod sila. Ang kanindot ato, katawan ng kaya di man nila makitang kalsada, muhangan din sila sa ibabaw, sa panganod ba? Gipang dagat tanan. Gipang dagat. Kay, taas makinang dump truck, nasababukan sila niya, di ba, kita mo na? Ang ilang makita, panganod lang. Basta gipang dagat, pagabot ang mga goy ng aluya. Dito na ako nakita, nagsugod ang breakthrough. Nang lingkod sila, namati paguli nila, matingala ko, nanamingon tay, sorry kayo. Ay, pastor pa man sa una. Pastor, sorry kay pastor ha, kay kanang inay, ikaw tabangan din namo, amo manuhot doon ang bahaw sa inyong kusina. Ana ba, mga more simple nila nangasabtan. Ginagmay-gagmay, hinahinay, hindi man overnight, dili na once. Hanto na po sa butuan nga mentoring namo, hanto sa Cagayan, dito nagsugod, grabe gyud. Mo kami, nakasabot nami, daan, hanto nakasabot, grabe na gyud. Og ang mga leaders, ning sabay sila nga nakasabot. Mo nga mo, igo na lang kumutibwas, mangutana sa ilaha. Then sila nang naka-understand ana. Nagsugod sa kitawag og connection. Hallelujah. So, in 2 Kings chapter 2 verse 9 to 15, ikaduhang hari, kapitulo 2, 9 hangtod sa 15. Kinigishare na nako ning teksto ha, pero another na po nga rema this morning. I hope makuha nato ni. Importante ni. Mga sa mga pastor, butan mo PSK, ayun yung suluha. I-share niyo sa inyong mga membro. Pwede mo mag-ingon nga, okay, kada buntag diri ta simbahan kay mag-prayer ta nya mo tan-aw tag PSK. Usa na sa mga pamagi, gibuhat na sa Panabo. Gibuhat po na sa Monte Vista, la Pastor Gilbert. Pastor Don sa una ginabuhat, I don't know kung gibuhat pa na nila ron, pero maybe di na kay na naman sila trabaho po no. Ito po, sabi dito, when they came to the other side, Elijah said to Elisha, "Tell me what I can do for you before I am taken away." And Elisha replied, "Please let me inherit a double share of your spirit and become your successor." Ito sinabi niya, nais ko sir na madoble yung espiritu mo sa akin. Yung anointing mo madodoble sa akin. At ako'y magiging successor mo. Mo na yung ipangayo niya, no?
Okay, nangayo man siya. Naging mas ilis saya nga. Sige daw. Uban-uban magitaan ni. Unsa man imong pangayoon ako? Okay. Verse 10. You have asked a difficult thing. Sabi, matupan niya, you asked a difficult thing. If you see me, ito na. When I am taken from you, then you will get your request. But if not, then you won't. Dili. 11 to 15 tanaka. As they were walking along and talking, suddenly a chariot of fire appeared. Drawn by horses of fire, it drove between the two men, separating them. And Elijah was carried by a whirlwind into heaven. Nahitabo yun. Nga gikuha si Elias. Gisakgaw ba sa usa ka nagkalayo nga karwahe. Then si Eliseo, matupa, Elisha saw it. Nakita niya. And cried out, matupa, my father, I see the chariots and charioteers of Israel as they appeared from sight. And Elisha tore his clothes in distress. Yang gigisi ang iyahang sanina. Naguol man siya. Wala, nagkauban niya. Okay? Maban hinungdan nga, giundang niya ang pagdaro. Elisha pick up Elijah's cloak, katong kupo. Yang gikuha, kay nahagbong man to, which had fallen when he was taken up. Then Elisha returned to the bank of the Jordan River. Ning balik sa dapin, sa suba, sa Jordan. Okay, 14. He struck the water with Elijah's cloak and cried out, where is the Lord, the God of Elijah? Then the river divided and Elisha went across. When the group of prophets from Jericho saw from a distance, what happened? They exclaimed, Elijah's spirit rested upon Elisha. And they went to meet him and bowed to the ground before him. Ang Ginoo magkapanalangin siya ang pulong. Okay. Ang kinabuhi, puno kay tag mga koneksyon. Life is full of connection. Og ang uban nga mga connection is ordinary. Some connections are ordinary. Sama ko sa imong amigo, imong pamilya, imong kauban sa trabahoan, mga connection man, pero gitawag na to nag-ordinary. But there are also divine connections. Ito na po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Divine connections. God ordained relationship that shape our destiny. Ang Ginoo nagmuntar siya. Nagbuhat siya relasyon nga pwede muhulma sa atong paingnan. Og i-unlock ang blessing in our lives. Na ipamutang sa Ginoo sa atong kinabuhi bang para mutabang mahulma ta og ma-unlock ang panalangin sa kinabuhi nato. Amot pasabot ba nakasarado man na, pero pag naa kay connection, divine connection kanang kandado maabli. Og pwede nga ang panalangin nga para nimo nalangan maabot na because of divine connection. Okay. So in the Bible, gibasa nato di palang dugay, one of the greatest example of divine connection diya sa relasyon ni Elias o ni Eliseo. Og nasay kita niini nga si Elias was a mighty prophet. Gigamit sa Ginoo, tiyaw mo na sa iyang minister kaniadto. Ning tawag og kalayo si Elias gikan sa langit, ning naog ang kalayo. Katong iyang halad, asa man kana, kuyaw kay na. Siya lang ang propeta kanito nga isog nga mo-confront sa hari. Og dagang kay milagro nga gipanghimo si Elias. Og si Eliseo was a simple farmer. Narawa ha? Si Elias nga propeta, kuyaw kayo. Samantala si Eliseo, simple nga farmer lang, mag-uuma. Nga nagdaro diha sa iyahang kaumahan, sa dihang gitawag siya ni Elias nga mosunod kaniya. Ayop inyo kung masundan karong buntaga. Unsay kalainan sa life ni Elias o life ni Eliseo? O unsay kaibahan sa life ni Eliseo? It was his willingness to stay connected to Elijah.
Di ba nasay kita ni ana? Nagdaro siya ning abot si Elias. Giit sa ni Elias ang kupo sa iya. Din mato pa niya, sir, mananghid sa ko sa ako ang ginikanan. Ikaw, sige pananghid. Wala gyud maglisod si Elias sa iya. Kupo lang. Grabe no? Kupo lang. Nananghid largo kay muuban. Nya pagkaman niya nagiihaw niya ang iyang baka. Pwede na ito ni pabilin ba? Sa iyang igagaw, sa iyang ginikanan. Pa, ining baka, ibilin na ako ni kay base magka trouble-trouble ning among lakaw ni Sir Elias. Mubalik na ko. Pero sa gihimo niya, giihaw niya ang baka. Gisugnod pag niya tong daro. Grabe na. Ha? Ikaw, kumusta man ka? Namastor ka, paguman. Nagka-trouble man, balik na po sa imong trabaho dati. Sige lang, magkuhan lang ko. Magtrabaho lang ko at least na itabang-tabang ka. Pero si Elias, si Eliseo, kuya kayo. Okay, so, mo gani nga, katong gibasa nato ni palang dugay, dili mo sugot go si Eliseo nga mobiya kang Elias. Even when Elijah told him to stay behind, di ba? Kabulo mo sa istorya na, before ni Netabo. Kaya ginidiri lang ka, kaya mo ito kusunahan, pimato pa ni Eliseo. Ay dili sir mo ubang kunin mo, as long as the Lord lives, di tayo kabiyaan. Nga naman, tungod kay, mismo sa Eliseo, nakakaplag og nindot nga koneksyon. Nakakaplag sa nindot nga koneksyon. Elisha walked into a greater destiny. Grabe ang gicheris ba? Kanang koneksyon niya kang Elias, wala na niya gibutang sa daplin. Tiyaw mo na, giihaw na niyang baka. Ang iyang mga gamit sa pagpangumag, ipang sunog na niya. Nananghid na siya sa iyang mamagpapa. Total 100% gibiyaan niyang tanan, ning talikod yun sa iyang dati. O giatubang niya, o gisunod yun niya. Ning sunod yun siya. Niya pagkaman niya na mubiya ka, di ka pwede. So, mo nga, si Eliseo, usa siya katipo sa mga tao karon ba nga. Di good mo surrender. Mo padayon bisa kung sa pay mahitabo. Today, let us learn the blessings of Elisha's connection, or the benefits or the blessings of Elisha's connection to Elijah. O makita nato how divine connection can also change our lives. Gitestimony na ko ganiha. Para nako si Pastor Tan ang akong Elijah. Ako ang Eliseo. O dili nako pwedeng ikambyo nga connection ako. Sabi sa unsa nga connection. Nako yung mga labaw sa una. Pero mo puti mo patay nako kaniadto. Muna tinuod. Mo nga si Eliseo, bisag ina pa na, dili lang kadong. Kaya mo tabok ko, 3 times na, tulo na kabisis. Gingnan siya ni Elias, nga dili lang ka, pero di siya, di ko. Di ko mo, biya ni mo. Mo nga matod pa ni Eliseo, ni Elias, katong panahon nga, kanang, kung sagay pangayoon ni mo. Mo nakabungat siya ba? Nga unta, madubli ba ang nasa imo paingon sa ako? O mato pa ni Elias, lisod man ginadong. Pero kung makita ko nimo nga sa kwaton ko sa imo mga mata, sigurado gid maangko nimo na apak mong dili, sorry na lang. Mo ni nakabutang sa uno ng Eliseo. Iyang gitagaag pagtagad kung sa kaminungdanon ang koneksyon. Okay. Na yung mga puntos karumutagang ayop inyo ning kuhaon. Number 1, connection brings spiritual inheritance. Verse 13. Connection brings spiritual inheritance. Ang imong connection magdala nag espiritual na nimong panulundon. Elisha pick up Elijah's cloak. Kung panalitan si Eliseo layo kayo, di niya makuha to. Elisha picked up Elijah's cloak which had fallen when he was taken up. Then Elisha returned to the bank of the Jordan River.
When Elijah was taken up into heaven, ang iyang mantle fell down. That's why Elisha picked it up. That mantle was symbol of a spiritual inheritance. Para nako ba? Kana nga mao nga kupo, kato nga tela. Mao to siya ang nagsimbolo sa spiritual inheritance. Si Eliseo did not inherit land or did not inherit money or wealth from Elijah. Kabtangan wala. But what he received was far greater. The anointing, the authority, and the calling of God. Na may gibilin si Elias sa iyaha nga kwarta, wala. Yuta, wala. Kabtangan, wala. Unsay nadawat niya, mas dako pa kaysa imong giunahunaan karon. Ang dihog ug ang otoridad ug ang tawag sa Ginoo. Mga pastor, dili ordinaryo ang imong pagiging pastor. Tinawag kas Ginoo. Magtinaron ako pag nana ko'y kwarta. Kung naay simbahan nga wapo, usara ko. Kanang imong calling karon, imo ng spiritual inheritance. Mga igsoon, mga hinigugma, sa panahon nga kita konektado sa mga tamang tao, remember this, when you stay connected to the right people, you will receive more than what money can buy. Madawat nimo, mas labaw pa sa imo giunahunaan karon. You will receive wisdom, you will receive grace, and spiritual inheritance that shape your future. Ako, makaanak ko, salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Tan. Nako'y labaw saan kanito sa nagpastor ako sa Christian Reform. Nako'y labaw kanito. Mura po ito mo, tulak na ko. Mabackslide ka kadugayan ato. Nga batasan. Naapo ko'y labaw sa Bisaya pa kanito. Inay unta nga, makita na ko ang gugma, gikan sa yaha. Yan naman kong gitanggal noon. Nga wala, makita ni mo ba? Na ay mga tao yun, nga ibutang silo sa ito, nga tamang tao. Si Pastor Tan, nagkaila ba may kanito? Wala. Kung sa parang nagkasakit, Pastor Tan, usak ko sa nag-uul. Ikaw, ayaw, yung taong Ginoo, mag-uban mi. Daghang pa'y butang nga among sabayan. Why? Because, nakaanak ko, the time that nakasabay, nakakunik ko sa iyaha, grabe ang turn around sa kinabuhi namin, Pastor Regina. Tiyaw mo na from sa among pagkaong kaniyad to, pinaka-highlight na mo kung na'y lugaw. Madugangan, na'y tinapa. Muna na kay arthritis ko. Usahay, pag naay isda, kanang tamban. Naay gamay nga kuhan, kanang mag-birthday ang uban, mataga amig litson. Once in a blue moon. Pero sa panahon ng dikit na ko kapasultan, wala na ko madawat ang kwarta, ang kadato, wala. Apan unsay nadawat nako ang kaalam, ang grasya, o ang akong spiritual inheritance nga pwede ko ni ibilin sa akong mga bata that can shape our future, the future of the ministry. Hallelujah. Motto number 1, connection brings spiritual inheritance. Ikaduha, connection releases greater anointing. Ito po, napakaganda. Verse 9. Matapa, when they came to the other side, Elijah said to Elisha, "Tell me what I can do for you before I am taken away." And Elisha replied, "Let me inherit a double share of your spirit and become your successor." Connection releases greater anointing. Before Elijah was taken, Elisha boldly asked, "Let a double portion of your spirit be upon me." Grabe ka bold niya, no? Grabe sa kaisog. Kaya pag-ingon ni Elias niya, o sa may imong pangayoon, o sa may gusto nimo. Nangayon, o nag-ingon naman, nagtanyag naman. Let a double portion of your spirit be upon me. Pwede ba, sir, madubli
Kung sa inani mo, madoble sa ako Kung gigamit ko sa Ginoo, mas gamiton pa ko pagayo. Hallelujah. Elijah told him it was hard thing. Diba? Mata pa ni Elijah, lisod kayo na dong. But because Elijah stay close, ito po susi po yan. Grabe ang iyang koneksyon. Elijah stay close and refuse to let go. Yung na nabay sa dali lang ka. Kaya mutabo ko dito. Pimato pa ni Elijah, dili. Magpabilin ko. That's the reason why he received exactly that a double portion nga iyang gipangayo. O ang Biblia nag-record siya igsoon that Elisha performed twice as many miracles as Elijah. Hallelujah. Doble. Sumala sa iyang gipangayo. O kini nagpakita nga ang divine connection doesn't just help you survive. It multiplies what God can do in your life. When you are connected to the right source, God expands your capacity. Hallelujah. Kung nakakonekta ka sa tama gyud nga tinubdan, pauswagon, padakuon sa Ginoo ang imong kapasidad. Connection releases greater anointing. That is the divine connection. Ikatulo, connection ensures continuity of God's work. Nagpasiguro sa pagpadayon sa trabaho sa Ginoo. In verse 14, tanaw na ito na. He struck the water with Elijah's cloak and cried out. Tanawa, where is the Lord, the God of Elijah? Then the river divided and Elisha went across. Prior to this, nanabok sila pod anang panahon na nga si Elias maupod iya pong gilambusan ang sapa, ang tubig sa Jordan. Natunga pod. Pagkahapon na, pagbalik na, si Elijah na. Unsay gibuhat sa iyang tatay, iya pong nabuhat. Hallelujah. That's why after receiving the mantle, Elisha faced the Jordan River. He struck the water and said, tanawa, where is the Lord God of Elijah? Pwede mo sa, where is my Lord? At ang iyang declaration, where is the Lord God of Elijah? Nakita ni mo diya ang iyang humble spirit. Nga wala ko mamuhat sa ako, namuhat ko tungod kay mauni siya ang nadawat na ko gikan sa akong tatay. Di ba saya nga, ako na gud ni, kuyaw kay ko. Dili ko mamay mungani kung wagi ko maning kamot. Dili na mao. Nganong gipanalangin ang pag si Elisha may heart. Namuhat siya, iyang gi-acknowledge kanunay si Elias. Nga iyang pagpamuhat, tungod kay gibless sa Ginoo through sa iyang connection sa iyang mentor. He struck the water and said, where is the Lord God of Elijah? What happened? The waters parted as they did for Elijah. Natunga. Namagoy seasons of Elijah o gadun na po'y season of Elisha. Hallelujah. Wait for your season. Namuhat pa ron ang imuhang leader, ang imuhang mentor. Continue to support. Ayaw gud sa bulagi. Suportahi siya. And here comes your season. Ang atong ginabuhat, ako, dili man ni para nako. Ang gibuhat sa Mabungaw Network, this is the network of my tatay, Pastor Fernando Tan. Kanang gibuhat nato dili na ako. Para ni sa akong support sa ako ang mentor. Hallelujah. So when you are connected to God's ordained leaders, you aren't starting from zero. You are continuing a legacy from your mentor. Wala ka magsugod. Ako magsugod og zero.
kini tungod ni sa akong mentor. Connection ensures that the work of God goes further than one generation, from generation to generation. Ang ginawa ni Eliseo, hindi po sa kanya yon. Galing yon kay Elijah. Nawala si Elijah, pinagpatuloy ang ginagawa ni Elijah through Eliseo. Nagdubli pa. Nag-expand. Nag-times 100 pa. Hallelujah. Ayop natin nakuha ito. Amen ba? Mga dili mawala. Dili mawala. Number 4. Connection brings recognition and authority. Ang connection nagdala kini siya pag-ila o otoridad. Verse 15, anak. Tanaw na itong verse 15. When the group of prophets from Jericho saw from a distance what happened, they exclaimed, grabe, natingala sila pagayo. Elijah's spirit rest upon Elisha. Tanawa? And they went to meet him and bowed to the ground before him. When the sons of the prophets saw Elisha part the Jordan or the river of Jordan, mato pa nila, the spirit of Elijah rest on Elisha. Immediately, nagbow down sila kang Eliseo. Elisha did not need to fight for position or prove himself by words. His connection to Elijah gave him credibility and spiritual authority. Di ta matingala, di ta mabahala, ana. Apason mo? No. Darating at darating ang panahon talaga. Pag ikaw ang basta maaylang kagkasing-kasing. Si Eliseo wala magdali. Ang iya, gimahal niya ang iyang mentor. Ginasuportan niya ang mentor. Di kasi may gibin lang siya. Tanaw, di ba? Hindi po dapat magsana all tayo. Dapat tayo talaga. Yung iba, ang uban mo, nindutaan ano? Sila kay nindutaan ano? Ano, hindi mo madawat na. Kaya di ba ni mo sabton pagayo ang mensahe? Pwede ka. Ang problema ikaw, nagpalayo ka. Dili, magu ka mamati. Di ba matod pa? Dagay mga propeta, nga pwede unta sila, mas makasabay. Ang uban magud tagatanawan lang ba? Tagatanawan lang. Pero pagulat na ko sa resulta, at tanaw ko nato ni sila, muswag ba ni? Pag muswag ni, pero muswag ha. Kada pag-ingana ba mga espiritu ha? Apan si Eliseo, grabe kaduot siya. Kanusa siya nag-ingon, sa panagipangutana na siya. Ug makita nimo diya ba nga kabalo siya nga ang iyang mentor hapit akuhaon ug ang gusto niya nga dili pwedeng mahunong ni. Dapat ipadayo ni. Ug mato pa niya, pwede ba? Nga madubli ang dihog ay espiritu sa ako. Gusto ko nga mamahimo nimong successor. Hallelujah. Mga igsoon, when you are divinely connected, ang mga tao magud makakita sa imuha nga naay kamot sa Ginoo nga naglihok sa imong kinabuhi. You don't have to advertise yourself. The anointing will speak for you. Dili na naman, kinalampay, balo pa ka nila ito nga kuyaw kay ko, no? Matingala kang dihog, muna'y manulti. Normally, dagay mga buzzers. Importante ang motibo ng imong heart kung tinuod bagig ka. Ay na ka na magpabilib pa ka. Importante you do it with all your heart. Submit to God's will and love your Elijah. Muna imong divine connection. Number 5. Connection provides guidance and protection. Praise God niya na. Before Elijah was taken up, sawa pa siya good bayawa. Wala pa siya kuwaa. Elisha walked with him closely. Di ba kabalutan niya na? Grabe good. Di good mo biya. Nakita ni how Elijah faced battles. How he prayed. How he obeyed God. Elijah was his covering, his guide, and his mentor. Nakita niya ang tanan. Nakita niya ang panahon nga si Elias nagtrouble,
Nakita na niya. Nakita niya si Elias sa iyang pagkamay ng puon. Nakita niya si Elias sa iyang pagkamatinumanon. Og ang tanan gyud nakita niya. And because of that connection, Elisha was not left unprepared when the mantle fell. He was ready to step into greater responsibility. Mga itong gisakwat na siya. Nakita niyang kupo na hagbong gikuha niya. Grabe. Ang iyabang, grabe ka prepared si Eliseo. Again, mga igsoon, mga hinigugmang paiskiyans, when you are connected to a spiritual father or your mentor or your leader, you received guidance and protection from costly mistakes. Matingala ka, proteksyonan ka. Kaya na may mga usahay nga mga tinuyo nga mga birabirahan ka. But you will covered. God uses connection to prepare us o to prepare you for your destiny. Dili pa man karon, but one day makaabot ka dito. Apan tungod sa imong connection, divine connection, nandaman ka. Na si God, na kay mentor, na kay pastor, maplastar ka. Hulmaon ka sa tamang paghulma sa tamang panahon. Abi niyo ang istorya ni Eliseo, pwede na mamahimong imong istorya. Mamahimo na akong istorya. O kini nga istorya sa kinabuhi ni Eliseo, nagtudlo kini kanato sa grabe nga mga powerful truth. Destinies flows through connection. Ang atong sagkuan nagsugod na sa ato ang connection. Ang imong maayo nga sangkuan tugod na kay naa kay maayo nga connection. Ako 100% I believe nindot ang akong antuan because I found my Elijah. Hallelujah. Ang pangutana karon na ba kay ngana? Faithful ba kay Lord? Faithful ba ka sa iyaha? Sa imong mentor? If Elisha had let go of Elijah, o sige, may tabo niya. Mubalik siya panguma. Pero grabe si Eliseo. Makita niya ang pagsugod. Giihaw niya tanang baka kay di nagisa mo balik. Kisunog niya tanan niyang daro. What if kung nananghid lang sa siyang mamang papa ang baka na diha, pwede siya mo balik. Magka-trouble siya, pwede siya mo balik. Apan grabe si Eliseo, believe ko sa iya ha. O nga, kung namuhi siya, gikapoy siya, gilaay siya, naitindin siya nga mabalik siya sa pagpanguma. Apan tungod kay grabe ang pagunit ni ini, he walked into miracles, anointing, and destiny. Tudong-tudo, 100% bigay. Mong anong may balik ka sa dati, kay nawala ang imong koneksyon. Mga dasigon mo na ako, labi sa mga pastor karon. Ayaw doha imong calling. Pastor ka. Ayaw pag na, pastor, di ta mabuhay ani, manrabaho na tani. Try pa nabaho, diba kay matingala ka. Bubaba ang mong dihog. Labi na imong kaubanan dito, mga unbeliever. Mapastor ta. Tuhan na to ang Diyos, magimong milagros kinabuhin na to. Mga before kung matapos karon buntaga, mangutana ko ninyo. Who you are connected to determines what flows into your life. Kinsa daw ang imong konektado karon, mo na nagdetermine kung unsa ang daloy sa imong kinabuhi karon. Ako, I am so blessed. I'm so blessed. That's why, first and foremost, is stay connected to God. Pabilin sa Ginoo. And stay connected to the spiritual leaders
He has placed over your life. Ayaw pamuhi. Pag naipatawag, sipot. No? Di mo magaygahi. Pag naipatawag, sipot. That's an act of obedience. Ayaw mo pag-disconnect even when it feels inconvenient. Sa ibot pasabot, even when it feels inconvenient. Magkapoy man, magdis ako. Makita ang imong aggressiveness. Nakita sa Ginoo diya. Like Elisha, hold on until you receive the mantle. Wala man yung madawat pang mantle, hold on. Standby ka lang. Patuloy gagawa. Nakatutok palagi. That's why, hulata lang. Matingala ka, mubuto ang ministry. Di man akusa, may gagawin ka. Ang pangutana, nakaplaga na ba nimo? Kung kinsa ang imong divine connection. Kaya ang imong divine connection mo ni maghulma sa imong destiny. Wala nagbase ang kalayo. Kumusta ang heart? Nag-iban dolar kayo, di magay kaduol. Nag-iban lagyo. Like for example, Pastor Erwin. From mental, abot ko sa diri. Grabe yung heart. Kana ko kinitawhan ni basta di lang gini mapalong ni. Basta di lang gini mapalong sa, di lang ni siya ma-discourage. Naagi, nindot nga mahitabo sa mental Davao City nga ministry. Heart man na. Makita na ko sa iyang kauhaw niya. Gusto gyud mukaton. Akala ko I personally saw my life sa iyang life karon. Just imagine mong kayo to Butuan, mo biyahe mi 5 hours. Pagabot dito magstorya, paguman uli na pod mi hatod min tatay sa terminal, uli na pod mi. Kadto din panahon na dala na namo ang dihog. Here comes God. Iubanan mi sa mong journey karon. Gusto na ako mag-encourage mo na ako. That's why divine connection is vital. I hope you found it. You have it. Kung naana ka niya na, ampingin na. Ay nabulagi. Like Eliseo. Kabisang ginan sa diri lang ka, panugi sa mobiya. Kinsa man imo mga connection karon nga wanay way klaro, putla na. O daghan tay connection, pati daghay connection nato, connection sa politiko. Daghan tay mga connection, politiko. Mga mura kag politiko na kadugayan, pastor ka, politiko ka. Start daw. Tanggala tanan nga mga connection nimo. Like Eliseo. Di ba? Giputol niya tanan iyang connection, even sa iyang pamilya. Grabe. Yang baka, yang source of living niya. Yang livelihood, yato giihaw niya. Kay grabe ang duot. I don't know kung sa rema ni mo karong buntaga. But I'm praying for you that you will receive your portion this morning.